or a reprimand, not necessarily in a judgment of conviction or acquittal. Sa 1973 Constitution, direktang nakasaad na limitado ang parusa sa impeachment sa pagpapatalsik sa pwesto at disqualification sa anumang pwesto sa gobyerno. Pero iniba ang pagkakasulat na probisyon na ito sa 1987 Constitution. Doon nakasaad na ang hatol sa impeachment trial ay hindi higit sa pagpapatalsik sa pwesto at disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kaya sa tingin ng ilang legal experts, pwedeng magpataw ang impeachment court ng mas mababang parusa. Kung sa ibang kaso ay may iba't ibang bigat ng hatol, wala rin daw nakasaad na hindi pwedeng patawan ng mas magaang parusa ang punong mahistrado. Pwede ring mangyari kasi hindi sinasabing hindi pwedeng mangyari na convicted siya, pero yun na nga, suspend. Ikaw mo ulitin, hindi mo pwedeng a variation of all of those things. Pero ang dating UP Law Dean at legal expert na si Dean Pacifico Agabin, naniniwalang hindi akmang anumang mas magaang parusa sakaling mapatunayan nagkasalang isang taong naharap sa impeachment. Kasi yung censure, parang yung pagtransmit ng articles of impeachment from the House to the Senate, parang censure na yun eh. Yung suspension naman, parang inappropriate kasi ang judgment ng Senado, for example, you are suspended as Chief Justice for betrayal of public trust. Don't you think that is inappropriate or incongruous? Isa ang mga puntong ito sa pagpapasyahan ng impeachment court maliban sa pagtitimbang ng mga ebidensya ng prosekusyon at depensa. Ang presiding officer na si Senador Juan Ponce Enrile, nauna nang sinabi na dalawa lang ang posibleng mangyari sa magiging hatol kay Corona. Acquittal or conviction. Correct. So, dalawang choices. Walang reprimand, walang admonition. It is either removal or not removal. Sa kanyang opening statement, iginit ng punong mahistrado na hindi sapat na dahilan ng mga ibinubuta sa kanyang SALN para siya'y ma-impeach. Not every omission, not every inaccuracy is an impeachable offense. Sakaling mapawalang sala ba nanatili sa pwesto si Corona, pero mismo ang ombudsman na nagsabi ang investigasyong ginagawa sa mga accounts ng punong mahistrado posibleng gamitin sa isa na namang impeachment complaint na maaaring isampa laban sa kanya sa Disyembre matapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment laban sa parehong opisyal ng gobyerno. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Matapos makita raw sa telebisyon ang sports utility vehicle na sinasakyan ni Chief Justice Renato Corona, isang negosyante ang nagtungo sa pulisya para sabihing nakakabit dito ang plaka ng nawawala niyang company van. Agad nagreklamo si Bonifacio Gomez sa Highway Patrol Group. Dala po ang papeles ng kanyang sasakyan. Sa records ng Land Transportation Office, kay Gomez nga nakapangalan ang plaka. Pero paglilinaw naman ang kampo ng punong maestrado, nirerentahan lang nila ang sasakyan. Magsasagawa na po ng investigasyon ng HPG para malaman kung paano napunta sa SUV na sinakyan ni Corona ang plakang yan. Sa Showbiz Saksi, nakatakdang bumida si Jessica Sanchez sa Memorial Day Concert sa Washington, D.C. ngayong weekend. Mula sa Los Angeles, California, saksi si P. Arcangel. Laman ng mga dyaryo ang pagkakahirang kay Philip Phillips bilang pinakabagong American Idol. Sa pahayagang USA Today, inilarawan ng 21 anyos na si Phillips bilang guitarist from Georgia na tumalo sa anilay 16-year-old balladeer na si Jessica Sanchez. Sa ilang international entertainment website naman, kasama rin sa top stories ang pagkapanalo ni Philip. Pero malimit rin ang pagbanggit sa naging duet ni Jessica Sanchez at Jennifer Holliday. Dahil siya ang nanalo, usap-usapan ngayon si Philip Phillips at marami siyang mga TV at radio guestings. Hot topic din ang kanyang pagkapanalo sa mga talk show. May mga nagsasabi na marapat lang na siyang nanalo, pero may mga nagsasabi rin na dapat si Jessica Sanchez ang nanalo. Ang film singer na si AJ Rafael, di rin daw makapaniwala na hindi nakuha ni Jessica ang titulong American Idol. Bago pa sumali sa AI, nakasama na raw ni AJ si Jessica sa isang show ng mga YouTube singer sa Washington, D.C. Mismong ina pa raw ni Jessica ang humiling kay AJ noon na isama ang kanyang anak sa kanilang mga performance. When I found out, it was tough. I tweeted right away. I was like, I'm never watching this show again. I was like, I can't believe America did it again. Another guy on his guitar. Jessica's gonna be fine. Of course, she's gonna have an amazing career.
Bukod sa kanyang talento, napabilib din si AJ sa ilang katangian ni Jessica na maituturing daw na Pinoy na Pinoy. There's just that sense of family, you know, that isn't every Filipino. And I think that's what shows most in her, because she really believes in her mom and her mom believes in her. You know, they have this great connection. Malayo na raw ang narating ni Jessica mula nang una silang magkakilala. Ilang taon na ang nakalilipas. At kahit runner-up lang sa American Idol, tiwala si AJ na magiging matagumpay ang singing career ni Jessica. Katunayan, ngayong weekend, nakatakdang mag-perform si Jessica sa isang Memorial Day concert sa Washington, D.C. kasama ang ilang bigating performers tulad nina Natalie Cole at Daughtry. Mula sa Los Angeles, California, ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Pasok naman sa top 10 ng iTunes album charts ang compilation albums ng mga performances ni na Philip Phillips at Jessica Sanchez sa American Idol. Narito ang report. Sa Amerika pa lang, umabot na sa mahigit 21 milyon ang nanood ng huling gabi ng American Idol Season 11. Gayunman, 32% mas mababa raw ito sa ratings ng finale noong nakaraang taon. Pero kung career lang ng mga idol ang pag-uusapan, mabilis na sumisipa ika nga ang kina Philip Phillips at Jessica Sanchez. Sa iTunes Song Chart, nag-number 1 agad ang single ni Philip na Home na kinanta niya ng live sa performance night. Sa albums chart naman, pasok sa top 10 ang compilation ng mga performance nila ni Jessica Sanchez sa American Idol finale. Gayun din ang magkahiwalay na compilation ng lahat ng kanta ni Philip at Jessica sa buong season 11. Sa panayam ng GMA News kay Jessica, ipinagtanggol niya si Philip sa mga batikos na nanalo siya dahil sa pagiging WGWG o white guy with guitar. You know, I'm proud of Philip, and he's not just a guy with a guitar. I mean, he is an original artist, and I believe in him so much, and I love his music. Siya naman, tinututukan na raw ang kanyang musika matapos maging runner-up sa Idol. And he's just a boy. No, not at the moment. I mean, I'm just really focusing on my music right now. Pero may oras pa rin siya sa fans nang sagutin ang ilang tanong sa binuksan niyang Twitter party. Paboritong performance niya raw ang And I Am Telling You, Still Away, Try a Little Tenderness at Stuttering. At pinakamalapit na kaibigan niya raw sa Idol, si DeAndre. That sounds amazing. I mean, I do have fans in different areas of the world, and I'm excited to hopefully become successful in my career and be able to tour the world. Excited na rin daw siyang makita ang kanyang mga fans sa Pilipinas. I really want to visit the Philippines soon, and I know that I have so much support there, and I want to thank everybody there so much. I love you, Kapuso. Para sa Saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Saksihan mamaya. Pagbubugbog sa 3 lalaki sa isang video bar o videoke bar, huli po sa CCTV. Sa Showbiz Saksi, Gossip Girl star Leighton Meester dumating sa Pilipinas para rumampa sa fashion show ng isang local fashion brand. Pambasang kamao Manny Pacquiao, guest na naman sa US TV show na Jimmy Kimmel Live. What? Sama-sama pa rin tayong magiging Saksi.